Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, nako po, kumpirmado. Dating nakakulong, pinakulong ni Digong sa humigit kumulang 7 taon. Magpapail na ho, magsasampa na ng kaso laban ho sa dating Presidente Digong. Dito kay Aguirre, Italiano Aguirre, at iba pa nilang kasama ho. Yan po ang kinumpirma nitong dating senador, Attorney Leila de Lima. Naku po, yan ho ang iniintay ng tambayan, mga kaibigan. Sa wagas, yung panawagan ng ating mga mahal na taga-subaybay na kasuhan din, ipakulong din ni dating senador Leila de Lima itong si Digong. Ay narinig po ang inyong panawagan dahil kakasuhan po ni Leila de Lima. Naku po, matindi ito. Hala ka, Digong. Ikaw ba ay ano kaya ikakaso dito ni Attorney Leila de Lima? Sabagay, abogado ho ito, matinik na abogado si Leila de Lima, dating senador. Ay alam ko ho nung hindi naman natin sa pinangungunahan natin siya, ay kahit ito ay nung nasa kulungan pa ho, ay pinag-aaralan niya na kung ano ang dapat ikaso dito ho kay dating Presidente Digong at iba pa niyang kasama. Sapagkat wala siyang kasalanan, mga kaibigan. Ang gusto kong ipunto dito ay panagutin ang gusto ng tambayan, hindi yan taga-suporta ni Digong, ay panagutin din itong si Digong katulad ng naranasan ni Attorney Leila de Lima na maghimas ng rehaso na bakal. Mangyari kaya ito, mga kaibigan? Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Para ho, sa lubos nyo pong pangunawa, ay ipa-plus ko ho diyan sa screen itong resibo na kinumpirma ho ni dating senador Leila de Lima na ipapakulong niya itong dating Presidente Digong. Siyempre, unang-unang gagawin, magsasampa muna ng kaso. Naku po, kaabang-abang ho ito, mga mahal kong taga-subaybay. Titingnan natin ng tigas, ang tigas ng pagkatao nitong si Duterte. Ay tamo nga naman, ang buhay ay wither lang. Ito po ay isang aral, malaking lesson ho ang makukuha po natin dito, sapagkat kumakatawan ho ito at nagpapahiwatig na wag pong gayahin itong ginawa ho ni Digong nung kasalukuyan pang siya ay presidente, na ginamit niya ang kamay na bakal, but wala po doon sa rules of law. Basta kanyang kuro-kuro lang. Pag sinabi niyang paslangin mo, taniman mo, iutos kay Bato, si Bato iutos naman sa mga kapulisan. Ganyan po ang nangyayari. Imbis na ho ay daanin sa ika nga po ay rules of law. Kung ano man ang nasasaad, kung isang tao man ay napagbintangan, ay litisin. But anyway, dito ho kay de Lima ay kakaiba ho. Biktima rin ho siya ng tukhang. Biktima rin siya ng offline tukhang na kalukuhan, Dragon War, mga kaibigan. Kita nyo ho, isang senador na yan.
isang abogado na napag-initan lang. Sabihin natin napag-initan dahil puro ang ebidensya ay fabricated. Mapersa na tao. Alam niya po kung ano ang batas dahil isang abogado. Matinong abogado yan. Nagawa pa ni Digong na ika nga po taniman ng mga ebidensya. Bakit ko po natalaka yon? Bakit ko po nasabi? Tayo pa kaya na maliit na mamamayan katulad ko, kawawa ho nung panahon ni Digong. Basta tinaniman ka, uuding ka, diyan ho sa sementeryo. Ang gusto kong ipunto, wala ka ng buhay. Diba? Nakakatakot doon, ano ho? Mapapahaba tayo doon. Ito ho, resibo. Ipaplas ko diyan sa screen na ang katibayan na itong dating senador, dating nakakulong na pinakulong ng walang kasalanan na si De Lima ay magsasampa ho ng kaso dito ho sa dating Presidente Digong. Ito, samahan niyo po akong pakinggan, panoorin at nang lubos po nating maunawaan. Buhato sa ABS-CBN, nakaplaso diyan sa screen, De Lima magsasampa na ng kaso versus ex-President Duterte, Aguirre at iba pa. Naku po, talagang kinumpirma na. Yan na ang malumpit na ganti. Biglang babaliktad ang mundo. Kung siya ay dating nagpapakulong, siya naman ngayon ang ikukulong, si Duterte. Kung dati siya pa ang nag-uutos na magsampa ng kaso, siya naman ngayon ay nga po ay sasampahan ng kaso. Marami dito nagsampa ng kaso Antonio Trillanes, Flanders, saka po natin talakayin yun. Mga kaibigan, natatawa ako dito. Kasi nabudol din ho ako nito. Si Aguirre. At ito nga si Duterte, sinaportahan po natin to. Dahil malakas sumang budol talaga At kapani-paniwala, ba't nagising po tayo sa katotohanan? Hindi pa ho ako vlogger noon. Subaybay ko itong drug war na nilitis diyan ho sa Senado. Itong si De Lima, mga kaibigan, unang sabak pa lang ho ng hearing ay ito ang una kong tinutukan, si Aguirre. Believe dito ako dati, nabudol din nito ako dati din. Ito pala isang walang katakot-takot, nakatakot-takot, anak ng hinayupak. Itong Aguirre na ito. Natatandaan ko ang lakas ng budol, di ba? Nandoon siya sa isang ikang table. Talagang todo naka-Amerikana. Antikas ng dating. Kagalang-galang. Ang sabi pa doon sa mga ebidensya na pinresente. Ang sabi niya, Exhibit E, Exhibit B. The evidence versus De Lima ay on the record, Your Honor. Aba, may papirma-pirma pa? Talagang gusto kong ipondo. Akala mo tunay, di ba? Ay mga tanim ang mga ebidensya, lumalabas po ngayon. Ay kung makikita mo nung nasa Senado sa hearing, nakakurbata, antikas ng tindig, kagalang-galang, at ginagamit ang pagkabogado, Exhibit E, Exhibit B, the evidence versus De Lima, on the record, Your Honor. Nililista yung mga evidence, iniisa-isa. Sinong niloloko nyo? Ang mga sarili nyo. Ay fabricated yung mga ebidensya nyo Kasangkot ka. Di umano Aguirre. Anak na ang takot-takot. Talagang nagmukha tayong tanga noon. Taong bayan, nagmukhang tanga. Ginisa sa kasinungalingan. Ginamit ang Senado. Diyan po. Para lang masunod ang kanilang kawalang-hiyan. Tandang-tanda ko yan. Mga kaibigan. Ulitin ko, Exhibit E, Exhibit B. Sabi ni Italiano Aguirre noon sa Senado versus De Lima. The evidence. On the record, Your Honor. Tinatas pa yung mga ebidensya. Napag-isip-isip ko ngayon, para tayong tanga noon. Naniwala tayo noon. Ako talaga nagmukhang tanga din dahil naniwala tayo po noon. Ba't lumalabas natanim ebidensya, fabricated, sa pangunguna ni Digong, sangkot si Aguirre, sangkot si Bato, at marami pang
iba. Eto, tatapusin natin. Desidido si dating Senador Laila de Lima na sampahan ng kaso sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang mataas na opisyal ng Administrasyon Duterte. Aniya kaugnay ito ng pag-imbento ng ebidensya at malisyosong pag-uusig sa kanya. Naku po, yan na. Yan ang matinding ganti na legal. Aning ko yan kahit gumanti. Itong si de Lima ay legal po ang kanyang gagawin with the strong evidence na hindi po imbento. Ay maliwanag ang sinabi yun ni de Lima dito eh. Kaya siya ay magsasampa ng kaso dahil kaugnay sa imbento na ebidensya at malisyosong pag-uusig sa kanya. Ang kakapal na mukha nito, taong bayan, pinapasweldo ng taong bayan si Digong, pinapasweldo ng taong bayan itong dating DOJ Secretary Aguirre, but puro kalukuhan po ang pinagagawa diyan sa Senado nung kasagsagan ng hearing. Tanim ebidensya. Naku po, yun ang matindi. Kaya wag na po tayo magtaka ng maliit nating kababayan na biktima ng tukhang ay tinaniman po ng napakaraming ebidensya. Sasabihin ng laban, nagawa po nila yan in a seconds, ilang minuto kayang gawin. Kahit pagbalik-balik ta rin, kayang gawin nila noon dahil sila ang nasa kapangyarihan. Kita ho si de Lima, mataas sa tao, nagawa. Yun ang gusto kong upunto, di ba? Mga kaibigan, nabangan po natin ito dahil kapanapanabik sana ho ay ang kasong isampa ho dito ay Nobel recommendation. At nang sa ganun ho, habang nililitis po ang kaso, ay nandiyan sa kulungan itong si Bato, itong si Aguirre, itong si Digong at iba po nilang kasama. Sana ho ay Nobel recommendation. Wala pa akong knowledge ho. Wala pa akong idea kung anong kaso ang isasampa dito ni de Lima, kaya't abangan po natin. Mga kaibigan, mga mahal, kung taga-subaybay, kayo po ba ay pabor na sampahan ng kaso ni dating Senador Laila de Lima, itong dating Presidente Digong at ang kanyang mga kasama? Any reaction ho? Diyan sa comment section, pwede po kayong mag-iwan ng anumang public opinion. Okay, yan po muna ang latest update at sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan mga kaibigan.